buhay kulog sa ikot ng mundo, araw at gabi na lang litong-lito. Lagi na lang ganyan, di mo na alam kung paano at saan hahakbang. May pag-asa pa tayo makikita kung tayo'y mananalig sa Kanya. May pag-asa pa tayo makikita, ikaw na lamang ang siyang hinihintay, lapit na lapit kay Jesus. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala, walang hanggang kaligayahan kasama ng Diyos sa langit. Walang hanggang kagalakan, buhay na walang hanggan. Pagkondema, condemnation, sa mga hindi naniniwala, walang hanggang hiwalay sa Diyos. Walang hanggang kasama ang diablo at mga demonyo sa impyerno. Walang hanggang kamatayan. Buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. Langit o impyerno. Nasa atin ang pagpili. Ang pagpili ay malinaw at madali, hindi ba? Ngunit kailangang malaman ng mga tao kung paano pumunta sa langit. Ano ang dapat nilang gawin para mapunta sa langit? Hindi ito napapansin ng mga tao, ngunit patungo sila sa impyerno sa gusto man nila o hindi. Kaya ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ipangaral ang Ebanghelyo ni Hesukristo sa lahat. At yon ang iniutos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Mark 16:15. Sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Sa Acts 4:12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ipangaral ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay sabihin sa mga tao na mayroong langit at mayroong impyerno. Kailangan nating ipaliwanag sa kanila na mayroong daan patungo sa langit. Garantisado, sigurado at pangwakas. May isang paraan sa makatuwid upang maiwasan ang impyerno. At dahil ang langit at impyerno ay magpakailanman, ito ang pinakamahalagang mensahe na maibibigay ng sinuman o maaaring marinig ng sinuman. Bawat tao ay nabubuhay magpakailanman. Pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, tayo ay mabubuhay magpakailanman sa langit o impyerno. Heaven or hell. Mamumuhay tayo ng may kamalayan, personal at may talino. Tayo ay mabubuhay na may ganap na kamalayan sa bawat detalya ng ating pagkabuhay. Mararanasan natin ang bawat sandali ng ating walang hanggang buhay sa isang diwa na hindi pa natin naranasan sa anumang sandali sa buhay na ito. Nang walang kaguluhan, may ganap na pangunawa, buong pag-unawa sa bawat sandali at bawat karanasan sa kawalang hanggan, na hindi kailanman natutulog o walang malay.
Ang kamatayan ay hindi pagtulog. Para sa ating mga Kristiyano, papasukin natin ang ating kagalakan sa kamatayan. Magpapahinga tayo sa kapayapaan. Ngunit para sa mga hindi ligtas, walang kagalakan, walang pahinga para sa masasama. Malinaw na ang langit ay ang lugar na dapat puntahan, at ang impyerno ay ang lugar na hindi dapat puntahan. Ang pinakamahalagang pagpili na ginagawa ng isang tao ay ang pagpili ng langit. At ito ay isang mapaghamong pagpipilian. Nakalulungkot na maraming tao ang nag-iisip na ginawa nila na ang pagpiling iyon. Pero hindi pa. Akala nila siguradong iiwasan nila ang impyerno at makakapasok sa langit. Ngunit nagkakamali sila. Kailangan nating sabihin sa kanila ang tamang paraan upang makapasok sa kaharian ng langit. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita, ang pinakamagandang balita sa katunayan. At mahalaga na makuha natin ang mensahe ng tama. Kung mali ang pagkaunawa natin sa mensahe, para itong umiinom ng masamang gamot, hindi ka nito mapagagaling. Dapat tayong maging handa na maglaan ng oras upang maitama ang mensahe at maiparating ito ng tapat. Narito ang ilang dahilan kung bakit. Una, gaya ng mababasa natin sa John 14:6 at Acts 4:12, na si Jesus ang tanging daan tungo sa Ama at walang ibang pangalan sa silong ng langit kung saan tayo dapat maligtas. Walang kaligtasan sa iba. Walang backup plan. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Romans 10:17. Kaya ipinapahayag namin ang natapos na gawaing pagpapalit ni Jesus sa ngalan ng mga makasalanan. Ang pagpapakain sa mahihirap, pag-aalaga sa mga balo, at pagtulong sa matatanda ay mabubuting gawa. Ngunit ang mga bagay na ito ay bunga ng isang buhay na ipinamuhay para sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Hindi sila ang Ebanghelyo mismo. Ang mabubuting gawa tulad ng pag-aalaga sa mga mahihirap ay mga makapangyarihang mga palatandaan sa mga hindi mananampalataya. 1 Peter 2:12. At sa Book of Acts, ang salita ng Diyos ang nagpalaganap at naging sanhi ng matinding paglago sa unang simbahan. Acts 6:7. Mangyari pa, ang mga mananampalataya noong unang siglo ay gumagawa ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga dukha, pag-aalaga sa mga balo, at pagtulong sa matatanda. Ngunit ang mga bagay na ito ay bunga ng isang buhay na ipinamuhay para sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Hindi sila ang Ebanghelyo mismo. Pangalawa, dahil ang hindi ligtas na mga tao ay talagang pupunta sa impyerno. Sa Hebrews 9:27, mababasa natin, itinakda para sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ay darating ang paghuhukom. Walang purgatorio, walang reincarnation. Kapag ang trumpeta ay tumawag, kapag si Jesus ay bumalik, yun na, langit o impyerno. Sa Biblia, may masahol pa sa kahirapan o sakit o mababang pagpapahalaga sa sarili. Impyerno. Ang pagpunta sa impyerno ay ang pinakamasama na maaaring mangyari sa sinuman.
Impyerno, kung saan magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Impyerno, kung saan hindi namamatay ang mga uod, walang hanggang apoy, walang electric fan, walang aircon doon, mga kabayan. Ito ay totoo, walang hanggan, at may kamalayan. Sa gayon, mayroon tayong tungkulin na ipahayag ito ng buong tapang at walang takot. Ang lahat ng tao ay likas na nasa ilalim ng kasalanan at mga anak ng galit. Romans 3:9, Ephesians 2:3. Sinasabi sa Matthew 16:26, ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang buong mundo at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang nibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na walang anumang bagay sa mundong ito na maiihambing sa halaga ng kaluluwa ng tao. Hindi lahat ng ginto, hindi lahat ng pilak, hindi lahat ng diamante, hindi lahat ng kayamanan sa mundong ito ay mas mahalaga kaysa kaluluwa ng tao. Walang puhunan na maaari nating ilagay ang ating oras, pera at pagsisikap na mas tutubo sa kawalang hanggan kaysa pamumuhanan natin sa kaluluwa ng tao. Sa Luke 15:7 at 10, sinasabing mayroong kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ang nag-iisang kaluluwang naligtas ay mas mahalaga kaysa lahat ng kayamanan, kapangyarihan at katalinuhan ng buong mundo. Kung hindi tayo maliligtas, ano ang halaga nito sa atin? Inihayag sa atin ng Biblia ang kahalagaan ng isang kaluluwa. Napakahalaga ng kaluluwa ng mga tao sa patingin ng Diyos, kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang tuparin ang lahat ng katuwiran at ibigay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng lahat ng maniniwala sa kanya. Napakalungkot na ngayon, marami na sa atin na nang-aangking Kristiyano ay may mga maling prioridad. Mas interesado tayong bumili ng mga bagong cellphone, iPhones, MP3 players, widescreen HD TVs, kaysa bumili tayo ng mga Bibles, New Testaments, Gospel of John, o kahit na mga gospel tracts na lang para ipamigay natin sa mga tao. Ginugugol natin ang karamihan ng ating oras, pera at pagsisikap sa paghahanap ng mga bagay sa buhay na ito kaysa sa mga walang hanggang halaga. Sinasabi ng Biblia na ang puso ng isang tao ay naroon kung saan ang kanyang kayamanan. Sa Matthew 6:20, sinabi ni Jesus, mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kayamanan sa langit, naroon din ang ating mga puso. Marami sa atin ang nag-iimbak ng mga kayamanan para sa ating sarili dito sa lupa. Para sa ating pagre-retire. Kinundema ni Jesus ang ganitong paraan ng pag-iisip. Luke 12:21. Ang puso ng gayong mananampalataya ay nakatuon sa kanilang makamundong pag-aari. Bagaman maaari nilang itanggi ang kanilang pagmamahal sa pera, ang kanilang puso ay hindi nakatuon sa langit dahil hindi sila
nagbabahala tungkol sa pagwawagi ng kaluluwa upang mag-ipon ng mga walang hanggang kayamanan sa langit. Nasaan ang iyong kayamanan? Nandito ba sa mundo? Kung nandito sa mundo ang inyong kayamanan, nandito rin sa mundo ang inyong puso. Nasa langit ba ang inyong kayamanan? Kung nasa langit ang inyong kayamanan, nasa langit din ang inyong mga puso. Kung ang kaluluwa ay napakahalaga, hindi ba tayo dapat maging mas kasangkot sa pagliligtas ng mga kaluluwa? Kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo ni Hesukristo. Kailangan na nating makita ang pagkapanginoon ni Kristo sa simbahan, ang pagmamahal ng simbahan para sa mga bagay ng Diyos at masigasig sa pagtawag sa mga tao sa pagsisisi. Tingnan ang mga palatandaan sa paligid natin. Sa kabila ng ilang bulsa ng katapatan, karamihan sa mas malawak na simbahan ay sinasalot ng kamangmangan sa Biblia at pagpapasakop sa makamundong sekular na kultura. Gaya noong mga araw ng mahukom ng Israel, ang bawat isa ay gumagawa ng tama ayon sa kanilang sariling mga mata, kahit na maraming nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Ano ang pag-asa para sa mga susunod na henerasyon? Ang tanging pag-asa ay kay Hesukristo. Ang mabilis na pagbaba ng moral na makikita natin sa ating paligid ay dapat na isang malinaw na panawagan para sa bawat Kristiyano na magsalita para sa katotohanan ng Biblia at maging masigasig sa pagbabahagi ng pag-asa ng Ebanghelyo. Kailangan natin ang banal na Espiritu upang magdala ng paggising sa mga tao ng Diyos. Sa Pilipinas, hindi kailanman nagkaroon ng higit na pangangailangan para sa isang malinaw na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Daang-daang taon, mga huwad na turo mula sa mga huwad na propeta at mga huwad na guro ang nagdulot ng pinsala. Panahon na para sa mga tagasunod ni Kristo sa bansang ito na matapang na tumayo laban sa paglaganap ng kasamaan at kabulukan sa buong bansa. Ang sagot sa moral downgrade ng ating kultura ay hindi pampolitika. Hindi natin makikita ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaroon ng impluwensya sa kultura. Ang pag-asa natin ay ang Ebanghelyo. Ang ating pag-asa ay si Hesukristo lamang. Sa Ebanghelyo ni Matthew, bago bumalik si Jesus sa langit, ibinigay niya sa kanyang mga disipulo ang ating dakilang atas na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Binyagan sila at ituro sa kanila ang lahat ng kanyang iniutos. Sa Book of Acts, bago siya umakyat sa langit, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo na maging saksi niya siya sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Ginagawa ba natin ito? Tayo ba ay mga saksi ni Kristo sa mundong ito? Isip mo ba'y gulo sa ikot ng mundo? Araw at gabi na lang, litong-lito. Lagi na lang ganyan, di mo na alam kung paano at saan hahakbang. May pag-asa pa tayo makikita kung tayo'y mananalig sa Kanya. May
ganyan, di mo na alam kung paano at saan.